Ang South Korea ay kilala sa pagkakaroon ng mga magagandang teleserye. Kilala rin sila sa kanilang mga masasarap na pagkain. Umabot na sa Pilipinas kahit na ang kanilang cosmetic products. Maging ang kanilang mga modernong design ay talaga namang patok na patok. Samantalang ang North Korea ay kilala rin sa pamamagitan sa pamumuno ni Kim Jong-un at kilala sila sa pagkakaroon ng nuclear weapon. Pero paano nga ba nagkaroon ng North Korea at South Korea? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay kung bakit nga ba merong North Korea at South Korea sa loob ng mahabang panahon. Daang-daang taon ang nakalipas. Ang North Korea at South Korea ay iisa lamang at ang pinakahuling dinastiya ng Korea ay tinatawag na Joseon Dynasty. Ang North Korea at South Korea ay iisa lamang. Ito ay nasa mga taong 1392 hanggang 1897. Tinawag din na Korean Empire noong 1897 hanggang 1910. Pero pagkatapos nito, ang Korea ay nakaranas ng isang napakalagim na sitwasyon. Sinakop sila ng Japan noong 1910. Mahaba-haba ang panahon na sila ay nakaranas ng pangmamalupit ng mga Hapones. Namayagpag ang Japan sa pagsasakop sa mga bansa sa Asia. Kasama nilang sinakop ang China na napakalaking bansa. Ang tanging lugar lamang sa Asia na hindi nila nasakop ay ang Thailand. Umabot ng 35 years na ang Korea ay napailalim sa kamay ng mga Hapones. Samantalang ang Germany ay namayagpag naman sa Europe. Hanggang sa nadesisyonan ng United States of America na tumulong sa mga bansa na kung saan napapailalim sa pananakop ng ibang bansa. Nangyari ang pangalawang pandaigdigang digmaan hanggang sa sumapit ang 1945. Sumuko ang puwersa ng Hapones. Pero sa pagkakataong ito, ang Korea ay nahahati na sa dalawa. Ang North part of Korea ay sinuportahan ng China at ng Soviet Union. Samantalang ang southern part nito ay sinuportahan ng United States of America. Malaking pagtatalo ang nangyari kung ano ang kanilang kailangang gawin. At dahil malaki ang possibility na dahil sa pagtulong ng ibang mga bansa sa iba't ibang bahagi ng Korea, maaari itong pagmula ng isang napakalaking gulo dahil hindi na ito i-give up ng ibang mga bansa. Nagsuggest ang United States of America na hatiin na lamang ito gamit ang tinatawag na 38 parallel. Pumayag ang Soviet Union at ang China at ganun din ang United States of America. Magmula noon ay nagkaroon na ng tinatawag na South and North Korea at nagkaroon ng unang pinuno ang North Korea. Ang pangalan ay Kim Il-sung. Siya ang nagbigay sa North Korea ng pangalan na Democratic People's Republic of Korea. Si Kim Il-sung, siya ang lolo ni Kim Jong-un na presidente ngayon ng North Korea. Samantalang ang South Korea ay tinawag naman na Republic of Korea at ang pinakaunang pinuno nito ay si Syngman Rhee o Syngman. Si Syngman Rhee mga kaibigan ay isang anti-communist. Opposite naman ito sa pamumuno sa North Korea dahil hanggang ngayon kilala ang North Korea bilang communist country at napakahigpit nito. Hindi basta-bastang may makakapasok dito, hindi basta-bastang may makakalabas dito. Maliban na lang kung ito ay imbitahan ng gobyerno ng North Korea. Katulad na lang ng isang sikat na basketballista sa NBA na si Dennis Rodman.
masayang-masaya ito na nakapagpunta o nakapagpasyal sa North Korea at nang siya ay pauwi na sa Amerika ay sinabihan pa siya ni Kim Jong-un na bumalik ka dito hanggang kailan mo gusto. Pero hindi pa riyan natatapos ang balakid na kinakaharap ng North Korea at South Korea sapagkat taong 1950 hanggang 1953 nagkaroon na naman ng gera ang dalawang bansang ito. Maging ang ating gobyerno o ang Pilipinas ay nagpadala ng 7,400 na mga sundalo. Tinawag sila na Fighting Filipinos. Tinatawag din ito mga kaibigan na PEFTOC na ang ibig sabihin ay Philippine Expeditionary Forces to Korea. Ang gerang ito mga kaibigan ay nagtala ng 112 hanggang 116 na mga Filipino soldiers ang nasawi. Samantala, nasa 300 naman ang sugatan. At mga kaibigan, nais ko lang ipaalam na ang inyong lingkod, ang Usapang Banal, ay nakapunta mismo kung saan isinulat ang mga pangalan ng mga Pilipinong nasawi upang labanan ang puwersa ng North Korea. Napaiyak ako nang basahin ko ang kanilang mga pangalan. Naging proud ako dahil isa akong Pilipino na bumabasa sa kanilang mga pangalan doon pa mismo sa South Korea. Hanggang sa pagdaan ng maraming taon, hanggang sumapit ang taong 2000 at particularly mga kaibigan sa unang termino ni US President Donald Trump. Siya ang kauna-unahang presidente ng Amerika na nakapagtagpo sa presidente ng North Korea at ang presidente ng South Korea. Siya rin ang kauna-unahang presidente na umapak sa lupain ng North Korea. Itinuturing ito na isang historic. Hanggang ngayon ay hindi ito malilimutan. Maraming mga North Korean, mga South Korean ang masaya sa balitang ito sa pag-asa na muli nang magkakaisa ang North Korea at South Korea. Meron pa ngang napaulat na di umano ay bubuksan na ng North Korea ang kanilang harang. Ibig sabihin, ang tren ng North Korea, ang tren ng South Korea ay magiging malayang pumasok at lumabas sa magkabilang panig. Pero hindi ito natupad mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakaisa ang North Korea at South Korea. Minsan na ring binanggit ni US President Donald Trump na nais nitong kausaping muli si Kim Jong-un. Ewan ko lang kung matutuloy ito. Nagbigay na ng buwan si President Donald Trump kung kailan niya muling kakatagpuin itong si Kim Jong-un. Marahil ito mga kaibigan ay pagkatapos na harapin ni President Donald Trump ang presidente ng China ngayong parating na April. Yan ang kanyang sinabi. Sana nga ay magkatotoo at ang pinakaimportante sa lahat, sana nga ay magkaisa na ang North Korea at South Korea. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!